Pinaka-importante talaga, pag gusto mo matuto, magtanong ka sa mga kaibigan, sa gitnaan. Opo, Kasi yung pagmamanok is a never-ending learning process. tama. Hindi atras, totoong gamot, Mad Science! Nandito po tayo sa farm ni Sir Gerard Ampil ng Air Assault Game Farm ng Ampil Brothers. Ayan, so mag-hi naman po kayo sa ating mga kamad kabarkadas. Kamusta ko kayo mga mad kabarkadas? Pwede po ako magtanong sir ng konting history about sa inyong farm na Air Assault Game Farm ng Ampil Brothers. Bali, nag-start talaga kami 1989. Opo. Tatlo kami magkakapatid. Tapos nag-start kami ng Air Assault Game Farm since 2004. Okay. Nagkaroon kami ng partner sa States. Opo. Hanggang ngayon, bali, yun na yung tuloy-tuloy namin na ginagamit. Even na nag-stop na yung partner namin. Bakit pala sir Air Assault ang inyong pangalan ng farm nyo? Saan ang galing yung Air Assault na yan? Unit yun ng partner namin sa military sa States. Sir, ano po yung mga bloodlines nyo dito sa inyong game farm na pinagmamalaki ninyo at lagi nyo ginagamit sa inyong fightings? Bali yung pinaka-baseline natin is possum sweater and yung John Bishop Kelso, yung JBK. Pwede po yung makita. So, yan. Ano pang ito, sir? Ito, ano to, sir? Ganda ng paa. Ito yung JBK natin, John Bishop Kelso, white-legged siya. Tapos yung fighting style niya, mas more sa maangat siya maglaro. Maangat siya maglaro. So, anong pang iba yung bloodline na pwede po ipakita? Bali, ito naman yung possum sweater natin since 2004. Na-maintain namin, nag-upgrade kami every 5 years. Okay. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin. Saan po nag-originate yung possum sweater ninyo na linyada dito sa farm niyo? Bali, Dinkfer yun na in-import ng partner namin na si Mr. Bakod noong 2004. Okay. So, na-intriga ako sir sa Ampil Brothers. Sino-sino po ba yung mga kapatid nyo dito na kasama ninyo sa farm nyo? Bali, yung panganay namin si Choi. Choi, si Sir Choi. Siya yung in charge sa marketing namin at sa finances. Marketing and finances. Tapos si Joseph, siya naman yung sa breeding. And kayo po? Ako sa conditioning at sa pagtatari. Aba, nagtatari kayo. Yes, nag-umpisa ako magtari 1994 hanggang ngayon. So mga almost 31 years. Eh kung magpapaturo po ba ako magtari sa inyo, tuturuan niyo po ba ako? Siyempre. Ay, yun eh. Nga pala, ano po yung naitulong ng tatlong magkakapatid po kayo dito sa farm ninyo na samahan ninyo sa pagbuo nitong inyong farm? Bale, at that time, nung nag-umpisa kami nag-aaral, pa lang ako nagtatrabaho ko sa Opo. kanila. Wow. Tapos nung nag-graduate ako 1994, Opo. doon na kami mag-partner na kami tatlo. Sa manok? Dito sa ganito? Yes, ma'am. Minsan lang kasi doon sa magkakapatid na tumatagal ng ganito kahaba Tama, na magkakasama. Dahil dala-dala pa rin namin yung pagkakunting diferensya, larga na. Opo. Hindi kami nagkukwentaan, hindi kami nagbibilangan ng trabaho. Tulong-tulong kung Yun. sino yung available sa gumawa ng trabaho. So yun yung naging sikreto nyo talaga bilang magkakapatid para maging established at talagang ang inyong farm. Yes, ma'am, hanggang Hindi ngayon. kayo nag-aaway? Ay, hindi. So yan kasi siyempre yung iba natin na mga magkakapatid nagkakaroon. Ayun, so yun pala yung naging sikreto nyo. Nagtulungan po kayo. Kahit sa pera, hindi kami Wow. nagkukwentaan. Yun ang Kahit sa napakaganda. trabaho, hindi kami nagkukwentaan. Oh. Yung pagmamanok sa lahat ng mga nakakausap ko, Opo. humingi ng advices, sinasabi ko yung pagmamanok natin is a never-ending na learning process. Tama po. May mga championships na tayo na nabot. Opo. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin kami ng mga panibagong technologies, sa mga feeding, sa mga gamot. Talagang kailangan pag-aaralan talaga yung paano natin gamitin, saan sila compatible. Okay. Tapos yung ma-maintain yung bloodlines talaga. Ayun. So dito po sa farm ninyo, kayo po yung naka-in-charge sa conditioning.
So, ano po yung share no, na sikreto ninyo sa pagkukondisyon ng manok nyo? Kasi syempre, ang tagal nyo na sa larangan dito sa industriya natin. So, ano yung pwede nyo ma-share sa ating mga kamad science dyan na konting secret lang? Ipinagmamalaki ko sa mga kaibigan, Opo. mas madali gamitin, tapos believe in better. Epektibo. Kung baga, epektibo talaga, Mm. may makikita kang resulta. Protektado din sila. Protektado So, din. may tanong po ako kasi kayo na yung sa conditioning ngayon sa fighting nyo. Paano nyo po nire-ready itong mga ito? Doon sa preparation, kailangan may bully boy, pointing na doon na papasok yung gold medallion natin, yung liver con, saka Ayun. yung PowerPoint Cobra. Ano po masasabi nyo sa mga produkto na ginagamit nyo nitong ng Mad Science na talagang para sa mga alaga ninyo? So far, wala na talaga ako masabi na gamot na pwede ko pa ipalit doon. I believe sa ngayon, bumalik ako doon sa parang dating sistema na mas mild yung gamot na binibigay, mas maganda para sa panlaban. Opo. Dahil yung napansin ko no, sa pagpalipat-lipat yung laban, magkakaiba yung climate, Opo. magkakaiba yung klima ng bawat sabungan. Opo, tama. At the same time, kung hindi ka mag-adjust talaga, magtataka ka bakit ngayong araw maganda score ko, kinabukasan iba. So ako mas believer ako dun sa natural conditioning, mild lang yung vitamins sa kagamot na binibigay, pero effective. Yun ang pinaka-importante doon. Mild pero effective talaga. So, pwede ko ba makita tong manok na ito? So, nakita ko kasi napansin ko, ang kikintab po ng mga balahibo ng inyong mga alaga. Ayan, malayo pa lang kumikinang ang inyong mga alagang mga manok dito. Ito po bulik. Bulik na. Napakaganda. Gusto niyo hawakan? Pwede ko po bang hawakan? Ayan. Tingnan niyo yung kanyang balahibo, sobrang kintab. Ano pong ginagamit niyo dito pang ligo? Trillium, ma'am. Trillium. So, halos talaga lahat ng mga ginagamit trillium. So, subok na talaga ang trillium. Hindi sila ng lamok. About sa conditioning po and maintenance, sir, ano pa po yung pwede ninyo ma-share sa amin na inyong mga ginagamit para po magaya namin? Normally, no, pagka mga summer, yung Opo. mga tag-init, gumagamit tayo ng Set Pro. Doon natin ginagamit yung Set Pro sa as maintenance pagka summer. Opo. Yung tag-init yung panahon. Okay. So, kapag naman, sir, kunwari na nakaka-encounter po kayo na may mga sakit like sipon, pisik, halak, sa inyong mga alaga mula po sa small stages up to cording, ano naman po yung pwede nating gamitin para po makaiwas tayo sa sakit? Kasi mahirap po pag nagkakasakit ang mga alaga natin. Sa mga sisiw, nagme-maintenance yung kapatid ko sa breeding na in charge. Every month nagpo-flashing siya. Pero sa conditioning, gamit ko yung Respirax Wow. as bacterial flashing 2 weeks before ng laban. Sa experience ko dati, nung hindi ako nagbabacterial flashing, pag nagkikiping na ako, doon palang lumalabas na merong sinisipon, Okay. merong namamaga yung mata. Mata. So, nakakaiwas kapag po gumamit ng Respirax sa mga alaga. 2 weeks before ng laban. Madali po siya yung pag-iwas sa sakit ng mga inyong mga alaga. Yes, ma'am. Ayun. So, yun din yung dahilan kung bakit ang mga alaga ni Sir Gerard ay talagang mga malulusog at talagang hindi lapitin ng sakit. After ng laban, no, Opo. lahat ng winners natin, ginagamitan natin ng Paracure. O, para cure. Oo. Mas mabilis gumaling yung mga sugat nila. After fight po yan. After fight, Okay. then 3 days yun na tuloy-tuloy. Pagka malala yung sugat, diretso ko yung binibigay 5 days. Epektibo talaga ang para-cure ng Mad Science. Ano po yung achievement na mapagmamalaki ninyo na nakuha ninyo? Yung isa siguro yung World Slasher. Wow. Saka yung yung Balbina. Balbina. Balbina Cup, Ambassador Danding Kuang ko dating sa sarili ng Anong year sabungan. yun, sir, yung time na yun? Nag-start kami maglaban doon 1998 hanggang 2002. Opo. Nakakuha kami 2 Balbina Cup doon. Wow. Tapos yung isang Balbina Cup doon, nag-champion kami 3 beses sa isang buwan. Sa lahat ng 7 stags. Wow, 7 stags yun, sir. At 3 that time, beses. oo. Grabe. Unforgettable nga yun. Ano po yung pwede nyo ma-advise po sa amin po mula sa inyo pong pang-experience? Pinaka-importante talaga, pag gusto mo matuto, magtanong ka Okay.
sa mga kaibigan. Kasi yung nga sabi ko, yung pagmamanok is a never-ending learning process. Tama. Kung hindi tayo magtatanong dun sa mga Marami ng experience. may mga experience na, hindi rin tayo matututo. Kung gusto natin mag-learn through experience, medyo matagal na process. Oo. So mamaya sir, ang dami ko itatanong sa inyo. Personal, ayan, kasi sabi niyo kailangan magtanong tayo. So magtatanong na ako na magtatanong habang nandito pa ako. So yun sir, baka gusto niyo po anyayahan yung ating mga viewers na mga kakamad science na i-like po yung ating Mad Science page at syempre baka meron po rin kayong mga page. Like dun sa Mad Science Philippines, yung page natin sa Mad Science. Tapos siyempre si Ma'am Tessa. Follow lang kayo ng follow kay Ma'am Tessa. Follow lang po. So maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin dito sa inyong farm. At sana po more wins to come po para sa inyo. Yun po yung masasabi ko. At sabi niyo po lahat po ng inyong experience ay hindi natatapos. So sana po marami pa kayong ma-unlock ng mga bagong kaalaman at para ma-share niyo po sa aming mga baguhan ng mga nagsisimula. So yan, thank you so Thank much you, po ma'am. Sir Thank you, Gerard. ma'am. Ako po si Thessalonica Farm at palike po ang aming page Mad Science Philippines at salamat po sa inyo. Believe ako sa Mad Science!